What's up mga ka-snowman, ito yung part 2. Try na natin yung mas hindi complicated na method pero medyo mas matagal gawin, which is ito. Una natin gagawin is solve natin itong isa in terms of G and then ito in terms of G. Tapos gagawin natin equal yung dalawang equation, mawawala na yung G. For example, ito is magiging G is equal to gamma M gamma water 1 plus E 1 plus MC. Tapos itong isa magiging G equals 1 plus E minus E gamma water. Pwede natin itong gawing equal, itong dalawa. Sample lang to, hindi pa ito yung final. Equal siya sa 1 plus E minus E gamma water. Kung mapapansin nyo, equation na siya, nawala na yung G. May given tayo nito, may given ito. Ito yung hinahanap, may given tayo nito. Ito yung hinahanap, ito yung hinahanap. May given tayo nito. One unknown, pwede natin gamitin yung two equations, two unknown. Ay, one equation lang pala, shift solve na lang. I mean, shift solvable. So, try na natin yung actual na approach. Ito. Yan. So, una kong gagawin is ito. Gamma M, didivide ko lang by gamma water. Transpose ko to sa kabila, magiging division. Ito, transpose ko magiging multiplication. And then, meron tayo nitong 1 plus MC, magiging division. Ayan. Equal sa G. Dito man sa isa. Ganon din ang gagawin ko dito. So, gamma sat over gamma water. Tapos ito, multiply ko. Magiging ganyan. So, matitira na lang is G plus E. Then, magiging gamma sat 1 plus E over gamma water minus E equals G. So, pwede na natin i-equate itong dalawa. This one, tsaka this one na equal. Kasi para silang equal sa G. Gamma M, 1 plus E over gamma water 1 plus MC equals gamma sat 1 plus E over gamma water minus E. And then plug in lang natin yung values and actually shift solvable na siya. Let's go. May papakita pa ako next nito. Nakakalabasan din is yung una nating ginawa. Pero plug in muna natin yung mga values. And be careful pala sa mga units. Kilonewton per cubic meter. Tama na yan. Same na yan sa gamma water. As long as same units sila lahat, no need to worry na. 1 plus E over 9.81 1.098, yan yung 1 plus MC. Equal siya sa 22.58 1 plus E over 9.81 minus E. Yan, pwede na natin i-plug in sa CalQ. 21.1 1 plus E X yan. Ay. Lang, mali. Take to guys. Sorry guys.
Tada! E pa lang yan. Ano ba yan? Ang hirap mag-store dito. Basta 0.521. 0.5217. Hindi na siya masyadong accurate. Tapos meron tayong formula, di ba, na E equals 1 plus E over N over 1 plus 1 minus N, or N is equal to E over 1 plus E. So yan ay E over 1 plus E. Yan. 0.3428. So ganun siya i-solve, guys. Yun yung way na naisip ko na mas convenient para sa pinaka-convenient para sa akin. And then ito upgraded level lang. So yung sinasabi ko, guys, kanina, ganito siya. 'Di ba nandito tayo sa part na to? Actually, guys, maghahanap tayo ng mga common. Common yung 1 plus E. 1 plus E. So, ang gagawin ko dito is, tendency kong gawin is, i-divide ko lahat siya by 1 over, divide ko lahat sila by 1 plus E. Ito rin. Para, dito na lang siya. And then ito magiging n din, di ba to? Sakto, magiging n na to. Tapos itong gamma mater, pwede rin natin silang i-multiply lahat by gamma mater. Gamma m 1 plus mc equals gamma sat minus n gamma water. Tama ba, guys? Ay, may namali. Denominator to. Ayan, darating din tayo dun sa gamma m over 1 plus mc minus gamma sat. Baliktad. Ay, sige, tuloy natin. Negative n gamma water. N gamma water equals gamma sat minus gamma m over 1 plus mc. Yan, pwede rin natin i-plug in. N 9.81 is equal to gamma sat 22.58 minus 21.1 over 1.098. Ayan, dito rin tayo dumating. Astig ng shortcut, guys. And ito talaga yung formula na kakadatngan niya. That was so amazing, guys. Langis on.